Bago tayo mag-umpisa sa ating istorya, maki-comment ka naman kung taga saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Nakakatuwang isipin na kahit magkakalayo tayo ng lugar, iisa ang tibok ng damdamin natin sa tuwing may kwentong tumatagos sa puso. Kaya halina ka na at samahan mo akong silipin ang unang yugto ng buhay ng isang dalagang matagal na nagtiis, umiyak ng tahimik at lumaban kahit halos wala nang natitirang lakas. Sa maliit at liblib na bayan ng San Jacinto, kung saan maaga pa lang ay maririnig mo na ang tilaok ng manok, alingaw-ngaw ng tricycle at usapan ng mga tinderang nagbubukas ng pwesto sa palengke, doon lumaki si Mayumi Sarmiento. Hindi siya yung tipong napapansin agad sa dami ng tao. Hindi siya palasagot, hindi rin palatawa, at lalong hindi mahilig magyabang. Ngunit sa likod ng kanyang payak na pananamit, maamong mukha at laging maayos na pagkakatali ng buhok, nakatago ang isang pusong sanay sa bigat ng buhay. Noong bata pa si Mayumi, pangarap niyang maging nurse. Madalas siyang makita ng mga kapitbahay na nag-aaral sa ilalim ng ilaw ng lumang lampara kapag brownout sa baryo. Kapag may nasusugatan sa kanila, siya agad ang tumatakbo para kumuha ng bulak, alkohol o mainit na tubig. Balang araw, ako ang mag-aalaga sa mga may sakit. Minsan ay sabi niya sa kanyang ama na si Rogelio Sarmiento habang nakaupo sila sa may bakuran isang gabi. Ngumiti si Rogelio noon at hinaplos ang buhok ng anak. Hindi malabong mangyari yan, anak. Matalino ka, masipag ka pa. Ang ina naman niyang si Luz Sarmiento ay tahimik lang na nakikinig habang nagtutupi ng nilabahang damit. Ngulit kitang-kita sa mga mata nito ang pag-asa. Sa tatlong anak, si Mayumi ang pinaka-pinagkakatiwalaan nila. Hindi dahil siya ang paborito, kung hindi dahil siya ang unang natutunang unahin ang pamilya bago ang sarili. Ngunit nagbago ang lahat ng tamaan ng malubhang karamdaman si Rogelio. Mula sa pagiging masipag na karpintero, bigla itong nanghina hanggang sa hindi na makapagtrabaho ng maayos. Halos maubos ang maliit nilang ipon sa pagpapagamot. Si Luz, na dating nagtitinda lamang ng kakanin sa umaga, ay napilitang tumanggap ng kung ano-anong labada para lang may ipangtustos sa bahay. At si Mayumi, na nooy nagsisimula ng mangarap para sa kolehiyo, ay natutunang itago ang sariling kaba sa likod ng pilit na ngiti. "Ma, kaya ko pong mag-working student," sabi niya isang gabi habang naghahaning ng lugaw. Napatingin si Luz sa kanya. "Anak, ayokong maputol ang pag-aaral mo." "Mas ayokong maputol ang gamutan ni tatay." Mahina ngulit buo niyang sagot. Hindi nagtagal, pumanaw rin si Rogelio. Tahimik ang burol, walang engranding kabaong, walang mahabang pila ng bisita, at lalong walang perang panghanda. Ilang kapitbahay lang, ilang kaibigan at mga kaanak na may kanya-kanyang buhay ang dumalo. Sa mismong gabing inililibing ang kanyang ama, doon naramdaman ni Mayumi na parang may bahagi ng pagkatao niya ang inilibing rin kasama nito. Ang bahaging malayang mangarap nang hindi iniisip kung paano babayaran ang kinabukasan. Pagkaraan ng ilang buwan, mas lumala naman ang karamdaman ni Luz. Madalas na itong hinihingal, namamanas at napapaupo sa gilid ng pinto sa pagod. Ang bunso nilang si Tisoy Sarmiento na masayahin noon ay natutunang manahimik. Nagsimula itong magtinda ng yelo sa hapon pagkatapos ng klase para makatulong. Minsan, nadatnan ni Mayumi ang kapatid na tulog sa lamesa habang hawak pa ang lapis. Doon niya lalong naunawaan na wala ng ibang sasalo sa pamilya nila kung hindi siya. Kaya nang may kakilala ang kapitbahay nilang si Aling Pining na nagsabing may hiring sa isang malaking hotel sa Maynila, agad nagpasya si Mayumi. Hindi madali ang desisyon. Hindi niya gustong iwan ang ina at kapatid, ngunit iyon lamang ang nakikita niyang paraan para mabuhay silang lahat. "Aalis ka?" nanginginig na tanong ni Luz nang gabing sabihin iyon ni Mayumi. "Opo ma, panandalian lang. Kapag nakaipon ako, mapapagamot ko na ng maayos. Makakapag-aral pa ulit ako balang araw. At si Tisoy, hindi na mapipilitang huminto."
Lumuha si Luz, ngunit hindi siya tumutulok. Mag-iingat ka anak, huwag kang mapapaloko sa Maynila, hindi lahat ng tao roon mabait. Napangiti si Mayumi kahit mabigat ang dibdib. Basta kayo ang iniisip ko, kakayanin ko po. Sa pagdating niya sa Maynila, parang isang buong mundo ang biglang bumungad sa kanya. Iba ang ingay, iba ang bilis ng lahat, at iba rin ang pakikitungo ng mga tao. Ang dating mga bahay na magkakadikit sa baryo ay napalitan ng matatayog na gusali at kalsadang hindi nauubusan ng sasakyan. Sa gitna ng nakakalulang siyudad, naroon ang Hotel Verdanza Grand. Makintab ang salamin, mabango ang lobby at tila napakalayo sa mundong pinanggalingan niya. Doon siya natanggap bilang junior housekeeping attendant. Noong unang araw niya sa hotel, kinakabahan siya habang inaayos ang uniforme. Napansin iyon ng laundry supervisor na si Belen Rios, isang babaeng nasa 50 na, gulit mabilis pa ring kumilos at matalas magsalita. "Baguhan ka ano?" tanong ni Belen habang pinapantay ang laylayan ng uniforme ni Mayumi. "Opo." "Huwag kang kabahan. Dito, matira ang matibay. Pero kung masipag ka at marunong kang lumugar, makakatagal ka." Ngumiti si Mayumi. "Salamat po." Nakilala rin niya si Josel Ferrer, isang housekeeping staff na halos hindi nauubusan ng kwento. "Uy, ikaw pala si Mayumi. Ang tahimik mo naman. Huwag kang mag-alala. Ako na bahala sa'yo. Sasabihin ko sa'yo kung sino ang mabait at kung sino ang iiwasan mo." "Talaga? Sino po ang dapat kong iwasan?" Lumapit si Josel at halos pabulong na nagsalita. "Si Rufa Mijares, senior housekeeping lead. Maganda lang sa unang tingin, pero kapag nainita ng ulo nun, pati kaluluwa mo gugustuhin mong isuko." Hindi nagtagal at napatunayan ni Mayumi iyon. Si Rufa ay laging planchado ang buhok, matalas ang tingin at malakas ang boses kapag naninisita. Simula pa lang ay tila may mali na agad siyang nakikita kay Mayumi. "Mayumi, bakit hindi pantay ang pagka-fold mo ng duvet?" Sigaw nito minsang nasa service hallway sila. "Pasensya na po, uulitin ko po. Hindi sapat ang pasensya dito. Dapat mabilis, malinis at perpekto. Naiintindihan mo?" "Opo." Sa likod niyon, naroon din ang Helena Arvizo, ang operations manager ng hotel. Siya ang kinatatakutan maging ng mga department heads. Kapag naglalakad ito sa koridor, kusang tumitino ang tindig ng mga empleyado. Madalas ay tahimik lamang itong tumingin, ngunit ang isang tingin niya ay sapat para mapanginig ang tuhod ng staff. Sa kabila ng higpit ng kapaligiran, may iilang taong nagsilbing pahinga ni Mayumi. Isa rito si Miko Dalisay, ang concierge na laging magalang at marunong ngumiti kahit sa gitna ng abalang schedule. Tuwing magkakasalubong sila sa lobby, magaan itong bumabati. "Good morning, Mayumi." "Good morning din po." "Uy, wag po. Magkasing edad lang yata tayo." Napapailing si Mayumi. "Nakasanayan ko lang." "Ayos lang, basta wag kang masyadong magpapagod. Halata namang ikaw lagi ang inuunahan sa trabaho." Simple ang usapan, ngunit sapat iyon para maramdaman ni Mayumi na hindi siya ganap na nag-iisa sa lugar na iyon. May isa pang napansin ni Mayumi sa hotel, ang malaking agwat ng mundo ng tulad niya at ng mga taong pumapasok roon bilang bisita. May mga negosyanteng hindi tumitingin sa muka ng staff kapag nag-uutos. May mga sosyalitang na parang ikinababa ng pagkatao ang magsabi ng salamat. Isa sa mga madalas niyang masilayan ay si Giselle Torado, isang elegante ngunit matapobreng babae na laging may mamahaling bag at may kasamang tsuhi nitong negosyante na si Leandro Valmoria. Isang hapon, nabungaran ni Mayumi si Giselle sa hallway habang pinupunasan niya ang gilid ng pader na nadikitan ng tubig. "Excuse me," mataray nitong sabi. "Pakiayos nga ang cart mo. Nakakasira ng ambience." Agad umurong si Mayumi. "Pasensya na po. Ang dami niyong staff dito pero parang hindi tinuturuan ng proper bearing." Wala nang naisasagot ni Mayumi. Ngunit bago pa man siya tuluyang mapahiya,
dumaan si Miko. "Ma'am Giselle, we're sorry for the inconvenience. We'll clear the hallway right away." Pag-alis ng babae, napabuntong hininga si Mayumi. "Sanay ka na ba sa ganito?" tanong ni Miko. "Hindi pa. Hindi pa. Pero kailangan." Ngumiti si Miko ng bahagya. Minsan, hindi ibig sabihin na kailangan mong tiisin ang lahat. Pero sa ngayon, kapit ka lang. At kumapit nga si Mayumi. Araw-araw siyang gumigising ng madaling araw sa inuupahan niyang maliit na kwarto sa lungsod. Pagkatapos ng shift, pumipila siya sa remittance center para ipadala ang halos lahat ng sahod sa probinsya. Madalas, ang natitira sa kanya ay sapat lamang para sa pamasahe at mumurahing tinapay sa gabi. Pero sa tuwing maririnig niya sa tawag ang boses ng ina at kapatid, nawawala kahit paano ang pagod. "Anak, nakabili na kami ng gamot," sabi ni Luz sa telepono, minsang payday. "Talaga po? Ayos yan, ma. Huwag niyo pong tipirin ang sarili niyo." Si Tisoy, tumaas ang grade sa math. Narinig niya ang boses ng kapatid sa kabilang linya. "Ate, salamat. Pangako, mag-aaral akong mabuti." Napapikit si Mayumi habang nakangiti. "Kaya mo yan. Huwag kang susuko." Ngunit kapag pinapatay na niya ang tawag, saka siya muling binabalot ng katahimikan. Doon niya inaamin sa sarili ang takot. Takot na magkasakit ang ina habang wala siya. Takot na hindi sapat ang perang pinapadala niya. Takot na isang araw ay mawalan siya ng trabaho at gumuho ang lahat ng pinaghihirapan nila. At tila nararamdaman ng tadhana ang pangambang iyon. Habang tumatagal, napapansin niyang lalong umiigting ang pagtingin sa kanya ni Rufa. Maliit na pagkakulang ay pinalalaki. Kapag may naligaw na tuwalya, siya agad ang pinaghihinahalaan. Kapag may guest request na hindi naasikaso sa oras, sa kanya ibinabaling ang sisi kahit hindi naman niya assignment. Isang gabi, sa staff pantry, nadatnan siya ni Josel na tahimik na kumakain ng malamig na siopaw. "Uy, okay ka lang ba?" tanong nito. Tumanggo si Mayumi. "Okay lang." "Hindi ka marunong magsinungaling. Si Rufa na naman." Sandaling natahimik si Mayumi bago marahang umamin. "Pakiramdam ko po, kahit anong gawin ko, mali pa rin. Pero kailangan kong kumapit. Wala akong ibang choice." Napalunok si Josel. "Mayumi, tandaan mo to. Hindi lahat ng tahimik mahina. Minsan, ang pinakatahimik pa ang pinakamatibay." Napatingin si Mayumi sa kawalan. Sa isip niya, paulit-ulit ang larawan ng ina niyang may sakit at ng kapatid niyang nagsusumikap mag-aral. Oo, hindi siya pwedeng bumigay. Hindi pa ngayon. Hindi habang may umaasa sa kanya. Hindi niya alam, sa mga araw na iyon na tahimik siyang lumalaban, may mas malaki pa palang unos na papalapit. Isang pangyayaring hindi niya inaasahan, isang umagang magbabago sa tingin ng buong mundo sa kanya, at isang pasyang gagawin niya nang hindi iniisip ang kapalit. Ngulit sa mga oras na ito, si Mayumi ay isa pa lamang simpleng dalagang lumalaban sa hirap ng buhay. Bitbitang pangarap, sugat, at pananampalatayang kahit gaano kadilim ang gabi, darating din ang umagang may dalang pagbabago. Bago tayo magpatuloy sa susunod na yugto ng ating istorya, maki-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan, ang isang umaga ay parang ordinaryo lang sa simula, pero hindi mo alam, iyon na pala ang araw na gigiba sa dating mong mundo at magtutulak sa iyo sa landas na hindi mo inakalang tatahakin mo. Nang gabing iyon, matapos ang mahaba at masakit na pag-uusap nila ni Josel sa pantry, umuwi si Mayumi sa inuupahan niyang maliit na kwarto na mas mabigat pa ang pakiramdam kaysa katawan. Pagpasok niya, agad niyang hinubad ang uniforme at maingat na isinampay sa pako sa likod ng pinto. Nakasanayan niyang plantsahin iyon tuwing gabi para sa susunod na araw. Kahit gaana pa siya kapagod, hindi niya pwedeng pabayaan ang itsura niya sa trabaho. Alam niya sa Hotel Verdanza Grand, kahit gaano kasipag ang isang empleyado, isang lukot lang sa damit o isang hibla ng buhok na ligaw ay pwede nang gawing dahilan para maliitin siya. Habang nakaupo siya sa gilid ng kama at pinipisil niya ang namamaga niyang mga paa,
tumunog ang kanyang mumurahing cellphone. Si Luz ang tumatawag. Anak, nakauwi ka na ba? Mahinang talong ng kanyang ina sa kabilang linya. Opo ma, kakauwi ko lang. Kumain ka na ba? Napatingin si Mayumi sa nakabalot na tinapay sa ibabaw ng mesa. Opo, pagsisinungaling niya. Ikaw po, nakainom na ba ng gamot? Nakainom na. Huwag mo kaming alalahanin dito. Basta ang sarili mo ang ingatan mo riyan. Maya-maya'y narinig niya ang boses ni Tisoy. Ate, nakakuha ako ng mataas sa quiz ko sa science. Napangiti si Mayumi kahit nangingilid ang pagod sa mga mata niya. Talaga? Ang galing mo naman. O lalo mong galingan ha, para balang araw hindi ka na matulad sa akin na kailangang tumigil. Ate naman, mabilis na sagot ng kapatid. Hindi ka talunan. Ikaw nga dahilan kung bakit nakakaya pa natin. Napapikit si Mayumi sa sinabi ng bunso. Minsan, sapat na ang isang simpleng pangungusap mula sa mahal mo sa buhay para mabigyan ka ng lakas sa susunod na umaga. At iyon nga ang kailangan niya. Lakas. Dahil kinaumagahan, maaga pa lang ay may kakaibang bigat na ang paligid. Makulimlimang langit, tila ba may nagbabadya. Pagsakay niya sa jeep, mas siksikan kaysa karaniwan. Pagdating niya malapit sa Verdanza Grand, napansin niyang mas abala ang mga tao sa labas ng hotel. May mga nakaayos na dekorasyon sa entryway, may mga staff sa lobby na mukhang mas tensyonado kaysa normal, at may dalawang itim masasakyang nakaparada sa tapat. Naaalala niya ang bilin ni Josel kahapon. May dating daw na foreign investors bukas. Siguradong nagwawala na naman sina Helena ni Vernon. Napabilis tuloy ang hakbang ni Mayumi. Ayaw niyang malate kahit isang minuto. Kapag may malalaking bisita sa hotel, mas lalong mapanuri ang management. Sa isip niya, kailangan niyang makapasok sa staff entrance sa oras, makapag-time in at tahimik na gawin ang trabaho. Isang araw lang ang pakiusap niya sa langit. Isang araw na walang gulo. Ngulit sa tapat mismo ng hotel, bago pa siya tuluyang makarating sa side entrance, may napansin siyang matandang lalaking naglalakad ng pasuray-suray sa gilid ng kalsada. Marumi ang suot nitong polo na kupas na ang kulay. Halos punit-punit ng pantalon. Magulo ang buhok. Maputla ang balat. Bitbit nito ang isang lumang supot na tila ilang araw nang hindi nabubuksan. Sa unang tingin, iisitin kagad ng lahat na isa lamang siyang pulubi na napadpad sa maliwanag at mamahaling paligid ng hotel. Tumingin lang sandali si Mayumi ngunit sa isang iglap ay may kung anong kumabog sa dibdib niya. Ang matanda ay tila nahihilo. Napahawak ito sa poste sa may curb saka napaluhod. Ilang taong dumaraan ang napatingin ngunit mabilis ding umiwas. May dalawang lalaking naka-Amerikana pang bahagyang umurong para bang nakakadiri ang sitwasyon. Maging ang isang valet ay napaatras lang at nagkunwaring may inaayos sa sasakyan. Nahinto si Mayumi. Lolo? Mahina niyang tawag kahit hindi naman niya kilala ang matanda. Hindi siya pinansin nito. Nanginginig ang kamay ng matanda at tila hirap huminga. Sunod-sunod ang hagod ng hangin sa dibdib nito na para bang may mabigat na nakapatong. Nilingon ni Mayumi ang hotel. Kung lalapit siya, siguradong maaabala siya. Baka makita siya ni Helena. Baka mapagalitan siya. Baka malate pa siya. Ngunit sa muling bagsak ng matanda, kasabay ng malakas na pagkakasubsob nito sa semento, tuluyan nang nawala sa isip ni Mayumi ang lahat maliban sa iisang bagay. May taong mamamatay sa harap niya kung wala siyang gagawin. Tabi po! Tabi muna! Sigaw niya habang mabilis na lumapit. Inilapag niya ang bag, lumuhod sa maruming semento at inangat ng bahagya ang ulo ng matanda. Mahina ang paghinga nito. Nanlalamig ang mga kamay. Lolo, naririnig niyo po ako? Tanong niya. Walang tugon. Doon bumalik sa isip ni Mayumi ilang leksyon niya noon sa nursing school. Airway, breathing, circulation. Hindi man siya nakatapos, hindi niya nalimutan ang mga pinaka-basic na dapat gawin. Sir, tawag po kayo ng ambulance, sigaw niya sa isang nakatigil na bystander. Ngulit nagtinginan lang ang ilan. May sumagot pang, baka lasing lang yan. Hindi po siya lasing, nahihirapan siyang huminga, mariing sagot ni Mayumi. Naramdaman niyang halos nawawala ang pulso ng matanda. Nanginginig ang buong niyang katawan hindi sa takot, kundi sa pressure ng sandali.
Sa gilid ng kanyang paningin ay napapansin niyang may mga taong tumitigil para manood, ngunit walang kusang lumalapit. Mula sa tapat ng hotel, si Miko ang unang nakita sa kanya. "Mayumi!" sigaw niya habang tumatakbo palapit. "Anong nangyari?" Hindi siya makahinga. "Pakiusap, tumawag ka ng ambulance at security." Agad tumalikod si Miko at sumigaw, "Sir Osmundo! Emergency!" Ilang segundo pa'y dumating si Osmundo Valenia, ang Chief Security Officer, kasama ang isa pang gwardya. Ngunit nakita na nilang nasa kritikal na kalagayan ng matanda. Habang may tumatawag na sa emergency hotline, sinimula na ni Mayumi ang kailangang gawin. Sa kalsada, sa harap ng isang mamahaling hotel, habang nakatingin ng mga motorista, empleyado at kung sino-sinong hindi niya kilala, nagsagawa siya ng CPR sa isang lalaking itinuring lang ng lahat na pulubi. 1, 2, 3. Bilang sa isip niya ang bawat compression kasabay ng dasal sa dibdib. "Lolo, lumaban po kayo," bulong niya. "Mayumi, parating na raw ang ambulansya," sigaw ni Miko mula sa gilid, halatang balisa. Hindi na siya sumagot. Nakatutok ang isip niya sa matanda. Ilang rescue breaths, ilang compression ulit. Halos hindi na niya maramdaman ang paligid. Hanggang sa biglang narinig niya ang pamilyar at malamig na boses na matagal na niyang kinatatakutan. "Ano itong kaguluhan na ito?" Paglingon niya ng bahagya, naroon si Helena Arvizo, matalimang tingin at halatang nagpipigil ng galit. Kasunod nito si Vernon Celdran, Assistant General Manager, na mukhang mas inis pa sa sitwasyon kaysa nababahala sa naghihingalong tao sa harap nila. "Mayumi Sarmiento!" sigaw ni Helena. "Ano ang ginagawa mo rito sa harap ng main entrance?" Hindi sumagot si Mayumi. Hindi niya pwedeng bitawan ang ginagawa niya. Si Vernon naman ay napatingin sa driveway kung saan papasok na sana ang convoy ng mga VIP. "Helena, this is unacceptable. The investors are arriving any minute." "Exactly," singit ni Helena sa kalumapit ng kaunti. "Mayumi, tumigil ka riyan at ipaubaya mo sa security. Ngayon na." Napatingala si Mayumi, pawis na pawis at nanginginig. "Ma'am, wala na po siyang halos pulso. Kailangan po." "Hindi mo trabaho yan," putol ni Helena. "At hindi ito ang lugar para sa eksenang ganyan." Napakuyom ang kamao ni Miko sa gilid ngunit nanatiling tahimik. Si Osmundo ay tila naiipit sa posisyon niyang security officer, kitang alam niyang buhay ang nakataya, ngunit naroon ang management na mas inaalala ang imahe ng hotel. Sa mismong sandaling iyon, sunod-sunod na pumasok ang mga sasakyan ng VIP guests. Ang ilang bisitang naka-Amerikana ay napaawang ang bibig sa nakitang senaryo. Isang empleyadang naka-uniforme, lumuluhog sa semento, nagbibigay CPR sa isang maruming matanda habang tensyonado ang staff. Ngunit wala nang pakialam si Mayumi sa hitsura ng paligid. Para sa kanya, wala ng hotel, wala ng posisyon, wala ng takot sa manager. Isa lang ang malinaw. Kung titigil siya, maaring mamatay ang tao. At sa wakas, napasinghap ng malalimang matanda. "Huminga siya!" sigaw ni Miko. Halos mapaluha si Mayumi sa ginhawa, ngunit hindi pa rin siya tumigil sa pag-aalalay habang paparating ang ambulansya. Nang dumating ang mga medic, mabilis nilang kinuha ang matanda at isinakay sa stretcher. Isa sa kanila ay napatingin kay Mayumi. "Who did the CPR?" "Ako po," sagot niya hinihingal. "You probably saved his life." Ngunit bago pa niya tuluyang maramdaman ng bigat ng sinabi niya, narinig niya ang malamig na boses ni Helena. "After your shift, no. Come with us now." Napalingon si Mayumi. Naroon na si Helena, Vernon at maging si Selena Batro mula HR na tila noon pa'y ipinatawag na. "Ma'am?" nalilitong tanong niya. "Office, now," mariing utos ni Vernon. Hindi na siya nakapalag. Habang dumidikit pa sa tuhod niya ang alikabok at bahagyang dumi mula sa semento, sumunod siya sa kanila papasok sa hotel na parang siya pa ang nagdala ng kahihiyan sa lugar na iyon. Sa lobby, ramdam niya ang tingin ng ibang empleyado. May awa ang ilan, may takot ang iba, at may ilang ding lihim na nasisiyahan sa nangyari. Pagpasok sa opisina, pinaupo siya sa tapat ng mesa. Hindi man lang siya inalok ng tubig. Hindi rin tinanong kung okay lang ba siya matapos ang tensyon sa labas. Ang unang nagsalita ay si Helena. "You deliberately abandoned your post during a critical operational hour." "Ma'am, papasok pa nang po ako at..." "You caused a scene," singit ni Vernon, "in front of international investors."
Sir, may tao pong mamamatay. Hindi ko po. Enough, sabi ng malamig ni Selena habang inilalapag ang isang folder sa mesa. What you did compromised hotel image, disrupted VIP arrival flow, and violated staff conduct expectations. Nanigas si Mayumi. Parang hindi niya agad naintindihan ng naririnig. Ano pong ibig ninyong sabihin? Ipinaharap ni Selena ang isang dokumento. Effective immediately, your employment is terminated. Parang biglang nawala ang tunog ng lahat. Hindi agad nakapagsalita si Mayumi. Ilang segundo siyang nakatitig lang sa papel, sa pirma, sa mga salitang tila pandurog sa huling lakas na itinayo niya para sa pamilya. Sinisante niyo po ako? Mahina niyang tanong, halos pabulong. Actions have consequences. Walang emosyong sagot ni Helena. Nanginig ang labi ni Mayumi. Dahil lang po tumulong ako? Dahil hindi mo alam ang lugar mo, sagot ni Vernon. Hindi ka bayad para magpakabayani sa harap ng hotel. At sa puntong iyon, kahit gustong-gusto ng umiyak ni Mayumi, pinilit niyang hindi ibigay sa kanila ang luha niya. Dahan-dahan niyang kinuha ang papel, tumayo at huminga ng malalim. Kung ganun po, nanginginig ngulit malinaw niyang sabi, tatanggapin ko na lang po. Paglabas niya ng opisina, parang mas malamig ang aircon ng buong hotel. Sa service hallway, nasa lubong niya si Rufa Mijares na halatang nabalitaan na ang nangyari. Ano, bida-bida, nakangising sabi nito. Ayan tuloy, kabayanihan pa. Hindi sumagot si Mayumi. Dumiretso siya sa locker, kinuha ang bag at tahimik na lumabas ng Verdanza Grand na parang iniwan niya roon hindi lang ang trabaho niya, kundi pati ang kaunting seguridad na pinanghahawakan niya araw-araw. Sa biyahe pa uwi, hindi niya halos maramdaman ang sarili. Ang iniisip lang niya ay ang mukha ng kanyang ina, ang gamot nito, ang matrikula ni Tisoy, ang renta, ang pagkain, at ang tanong na hindi niya masagot. Paano na sila ngayon? Ngulit pagdating niya sa inuupahang kwarto at tumawag ang kanyang ina, nagsinungaling siya. Anak, kumustang araw mo? Tanong ni Luz. Pinilit ni Mayumi ang boses na huwag mabasag. Okay lang po ma, medyo napagod lang. May konting leave lang ako bukas kaya makakapagpahinga ako. Hindi niya kayang sabihin ang totoo. Hindi pa. Dahil sa gabing iyon, ang taning kaya niyang gawin ay umupo sa dilim, hawak ang notice of termination habang dahan-dahang pumapatak ang luha niya sa papel. Hindi niya alam, sa ospital na pinagdalhan ng matandang iniligtas niya, may isang pangalan ng paulit-ulit na binabanggit sa pagitan ng paghinga at pagmulat ng mata. Ang pangalan niya. Bago tayo magpatuloy sa mas mabigat nulit mas makabuluhang yugto ng ating istorya, makicomment ka naman kung tadasaan ka at anong oras mo ito pinapanood ngayon. Minsan kasi, kapag akala nating tapos na ang lahat dahil sa isang matinding pagbagsak, doon pa lang pala nagsisimulang ilatag ng tadhana ang mga pangyayaring magpapabago ng buong buhay natin. Magdamag halos hindi nakatulog si Mayumi Sarmiento matapos siyang tanggalin sa Hotel Verdanza Grand. Kahit nakapatay ang ilaw sa kanyang maliit na inuupahang kwarto, gising na gising ang isip niya. Paulit-ulit niyang tinitignan ng papel na hawak niya, ang Notice of Termination na tila may sariling bigat. Bawat salitang nakasulat doon ay parang kutsilyong paulit-ulit na tumatama sa dignidad niyang buong buhay niyang iningatan. Gross misconduct, insubordination, compromising hotel image. Napapailing siya habang nakatitig sa mga linyang iyon. Hindi niya lubos maisip na ang taing kasalanan niya ay ang tumulong sa isang taong naghihingalo. Sa halip na magkonsensya, tila mas pinagtuunan pa ng mga taong nasa kapangyarihan ang kahihiyang inabot ng hotel kaysa sa buhay na muntik nang mawala sa harap ng lahat. Sa pagsikat ng araw, namumugto ang mga mata ni Mayumi, ngulit gaya ng nakagawaan niya, bumangon pa rin siya ng maaga. Wala na siyang trabahong papasukan, pero hindi nawawala ang katawan niyang sanay sa obligasyon. Naupo siya sa gilid ng kama at marahang hinalupos ang lumang cellphone. Maya-maya pa'y siya na mismo ang tumawag sa probinsya. Hello, anak? Agad na sagot ni Luz mula sa kabilang linya. Ma, mahinang sabi ni Mayumi. May kung anong kaba agad na naramdaman ng ina sa boses niya. May problema ba?
Natahimik siya. Ilang segundo siyang pinigilan ng sariling huwag umiyak, pero sa pagkakataong iyon, alam niyang hindi na niya pwedeng itago. Ma, wala na po akong trabaho. Natahimik din si Luz. Sa kabilang linya, tila pati hangin ay nabigatang pakinggan. Anong nangyari, anak? Doon na isinalaysay ni Mayumi ang lahat. Ang matandang naghihingalo, ang CPR, ang galit ni Helena Arvizo, ang pagdating ng mga investor at ang walang awang pagtanggal sa kanya sa trabaho. Habang nagsasalita siya, paunti-unti na ring nababasag ang matibay niyang tinig. "Pasensya na po, ma," umiiyak na sabi niya. "Gusto ko lang naman pong makatulong. Hindi ko naman po gustong mawala ng trabaho." Mula sa kabilang linya, narinig niya ang pag-ubo ng kanyang ina bago ito nagsalita. "Anak, huwag kang hihingi ng tawad dahil tumulong ka. Hindi masama ang ginawa mo. Pero paano na po tayo?" Pigil na pigil ang hikbi ni Mayumi. "Yung gamot mo, yung tuition ni Tisoy, yung renta rito." Biglang sumingit ang boses ni Tisoy. Marahil ay nakikinig pala sa malapit. "Ate, huwag kang iiyak," sabi ng kapatid. Pilit na matatag ang boses. "Makakahanap ka ulit. Sabi mo sa akin, hindi sumusuko ang mga Sarmiento." Napapikit si Mayumi sa narinig. Minsan, ang mga salitang ikaw mismo ang nagturo noon, siya ring babalik sa iyo sa oras na ikaw naman ang nanghihina. Pagkababa ng tawag, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Kinuha niya ang isang lumang envelope kung saan nakalagay ang mga photocopy ng kanyang resume, transcript at ilang certificate mula noong nag-aaral pa siya. Palit siya ng simpleng blouse at maong, saka lumabas ng kwarto na baon ng isang pangako sa sarili. Hindi siya pwedeng manatiling nakaupo at magpaawa sa sitwasyon. Unang linggo ng paghahanap niya ng trabaho ang pinakamabigat. May isang maliit na hotel na tumanggap sana sa kanya para sa initial interview. Ngunit nang makita ng HR ang dating pinanggagalingan niyang Verdanza Grand, tila nagdalawang isip ito. "You work there? Why did you leave?" tanong ng babae sa likod ng mesa. Hindi alam ni Mayumi kung gaano karaming totoo ang dapat niyang sabihin. "May incident po." Napansin niyang nagbago ang ekspresyon ng HR officer. Parang may alam na ito. Hindi natagal ang interview, magalang siyang pinaalis, ngunit halatang wala ng pag-asang tawagan pa siya. Sa ikalawang pinuntahan niyang establishment, isang restaurant manager naman ang tuwirang nagsabing, "May nakausap kaming dating supervisor mula sa Verdanza. Medyo alanganin ang work discipline mo." Parang may malamig na tubig na ibinuho sa ulo ni Mayumi. Alam niya agad kung sino ang maaaring nagsira sa pangalan niya. Sina Helena, Vernon, o baka pati si Rufa. Napakuyom siya ng kamao, pero pinili pa rin niyang ngumiti ng mahina. "Sige po, salamat na lang." Sa bawat hakbang pauri, nararamdaman niyang mas bumibigat ang paa niya. Ngunit mas mabigat pa rin ang takot na baka tuluyang maubusan ng gamot ang kanyang ina. Dahil dito, napilitan siyang tumanggap ng kung ano-anong maliliit na racket. Nakiusap siya sa may-ari ng karinderya malapit sa inuupahan niya kung pwede siyang maghugas ng pinggan sa gabi kapalit ng konting bayad at pagkain. Tumanggap din siya ng labada mula sa isang pamilyang nakatira sa kabilang iskinita. Isang hapon, habang nagdi-deliver siya ng tinutuping mga damit sa isang lumang apartamento, doon niya nakilala si Doña Carmela Yuson. Matanda na si Doña Carmela, ngunit halatang galing sa may kayang pamilya. Mahimhin ang kilos, maayos manamit, at talim pa rin ng mga mata sa kabila ng edad. Kilala ito sa gusali bilang istriktang byuda na bihirang nguniti. Ngulit nang makita niyang hingal na hingal si Mayumi sa pag-akyat sa hagdan habang may dalang mabibigat na labada, agad itong nagsalita. "Iha, sandali lang. Dito ka muna umupo." Nagulat si Mayumi. "Ayos lang po, ma'am. Kaya ko po." "Kaya mo, oo. Pero hindi ibig sabihin nun ay hindi ka na pwedeng mapagod." May kung anong init sa simpleng pangungusap na yon. Napaupo si Mayumi sa lumang silya sa may dintuan ni Doña Carmela.
Anong pangalan mo? Tanong ng matanda. Mayumi po. Maganda ang pangalan mo, pero bakit parang pasan mo ang buong mundo? Hindi agad nakasagot si Mayumi. Hindi niya alam kung paanong sa unang beses pa lang silang nag-uusap ay parang nabasa agad ng matanda ang kalagayan niya. Sa hindi niya inaasahan, naikwento niya ang kalagayan ng kanyang ina, ang kapatid niyang nag-aaral, maging ang pagkawala ng trabaho niya. Tahimik lang na nakinig si Doña Carmela. Pagkatapos ay maharang nagsalita. Mayumi, tandaan mo ito. May mga araw na akala natin tayo ang tinatalo ng buhay. Pero minsan, inilalayo lang tayo sa lugar na hindi para sa atin. Napatingin si Mayumi sa matanda. Pero paano po kung wala na akong mahawakan? Meron, sagot ni Doña Carmela. Ang pangalan mo, ang ginawa mo, at ang konsensya mong malinis. Huwag mong maliitin ang mga iyon. Hindi man nabura ang problema, may kakaibang lakas na iniwan sa kanya ng mga salitang iyon. Samantala, sa isang pribadong kwarto sa mamahaling ospital, unti-unting namulat ang mga mata ng matandang iniligtas ni Mayumi. Malinis na ang kutis nito, nakaayos na ang puting kumot sa katawan. Nakapaligid dito ang dalawang tao, ang personal doctor na si Dr. Celeste Murion at ang abogadong si Attorney Sabino Yilagan. Sa may gilid ng kwarto naman, tahimik na nakatayo ang lalaking nasa 50, maayos manamit at halatang matagal ng sanay sa utos ng matanda. Siya si Nereo Cancino, matagal ng executive assistant at kanang kamay ng pasyente. Sir Matias, mahinang tawag ni Dr. Celeste. Naririnig niyo po ba kami? Bahagyang gumalaw ang mga daliri ng matanda. Ilang segundo pa ay marahang bumuka ang mga mata nito. Where? Garalgal ang boses nito. Where is the girl? Nagkatinginan sina Dr. Celeste at Attorney Sabino. Which girl, sir? Tanong ni Nereo. Yung nagligtas sa akin sa kalsada. Naglabas ng tablet si Nereo at may agad na tinawag ang tao. Ilang minuto lang ay may pumasok na report sa mula sa security team at sa internal staff source na lihim ding kinokonsulta ni Matias. Doon nalaman ni na Dr. Celeste at Attorney Sabino na ang dalagang nagligtas sa kanya ay si Mayumi Sarmiento, housekeeping employee ng sarili niyang hotel. Ngunit nang idugtong ni Nereo ang kasunod na detalye, biglang tumigas ang mukha ng matanda. Sir, tinanggal po siya sa trabaho. What? Halos pabulong ngunit punong galit na sabi ng matanda. After the incident, maingat na sagot ni Nereo. According to the report, the hotel management blamed her for causing disruption during the arrival of your foreign guests. Hindi agad nagsalita si Matias Vergel. Oo, iyon ang pangalan ng matandang itinuring lang na pulubi ng lahat sa harap ng Verdanza Grand. Siya ang tunay na may-ari ng buong Verdanza Group of Hotels and Properties. Ang paglabas niya na mukhang pulubi ay hindi aksidente. Ilang linggo na niyang ginagawa ang palihim na pag-iikot sa iba't ibang paligid ng kanyang mga negosyo dahil may mga naririnig siyang reklamo, pang-aapi sa empleyado, pagkapit ng ilang executive sa kapangyarihan at unti-unting pagkawala ng malasakit sa mga ordinaryong manggagawa at maging sa kapwa-tao. Ngulit kahit si Matias, hindi niya inakalang aabot sa ganoon kalamig ang kanyang sariling sistema. Sabino, marahang ngunit mabigat ang boses niya. I want a full audit. Tumanggo ang abogado. Immediately. Celeste, confirm mo kung gaano katagal akong nawalan ng pulso. Based on the EMT notes, sir, critical na po kayo bago dumating ang ambulansya. The girl's intervention was likely decisive. Pumikit si Matias. Sa isip niya ay paulit-ulit na bumabalik ang malabong alaala, ang init ng kamay ng isang estranghera, ang boses nitong paulit-ulit na nagsasabing lumaban siya, at ang lakas ng loob nitong isugal ang lahat para sa isang taong wala namang maibabalik sa kanya. Nereo, yes sir, hanapin mo siya, pero wag muna agad-agad. Alamin muna ang buong nangyari, at gusto kong malaman kung sino-sino ang nanganagdesisyon na tanggalin siya.
Understood, sir. Mula sa sandaling iyon, parang bagyong tahimik ngunit mapanganib ang gumalaw sa loob ng Verdanza Group. Ipinatawag ni Matias ang pinuno ng internal audit na si Floro Natividad, isang lalaking kilala sa pagiging masusi at hindi madaling suhulan. Inatusan niyang busisiin ang operasyon sa Hotel Verdanza Grand mula staffing practices, vendor payments, disciplinary actions hanggang executive conduct. Sa loob lamang ng ilang araw, nagsimulang sumulpot-sulpot ang mga bahong matagal nang ikinukubli. May irregularity sa procurement, may padded billing sa maintenance, may reports ng panggigipit sa mga rank-and-file staff para manahimik sa maling sistema, at paulit-ulit na lumalabas sa mga dokumento ang mga pangalang dati nang nararamdaman ni Mayumi na may mali. Sina Helena Arvizo, Vernon Celdran at ang ilang tao nilang pinapaboran. Sa kabilang banda, si Mayumi ay abala sa pakikipaglaban para lang maitawid ang araw. Hindi niya alam na unti-unti nang gumagalaw ang tadhana sa likod ng telon. Isang umaga, habang tinutulungan niya si Doña Carmela na ayusin ang mga gamot nito sa lamesa, biglang may kumatok sa pinto. Binuksan niya iyon at bumungad isang lalaking maayos ang bihis, may salamin at halatang hindi karaniwang bisita sa eskinitang iyon. Magandang umaga. Magalang nitong sabi. Ikaw ba si Mayumi Sarmiento? Napahigpit ang hawak ni Mayumi sa doorknob. Opo, sino po kayo? Ako si Nereo Cancino, sagot ng lalaki. Galing ako sa Verdanza Group. Ipinapakiusap ni Ginoong Matias Vergel na makausap ka. Napatigil si Mayumi. Parang tumigil rin ang pagtibok ng paligid. Sinong Matias Vergel po? Nagkatingin sina Nereo at Doña Carmela na nakaupo sa loob at tahimik na nakamasid. Dahan-dahang ngumiti si Nereo. Ang matandang iniligtas mo sa kalsada. Parang napaatras si Mayumi sa gulat. Ang pulubing iyon? Buhay? At nagpapatawag sa kanya? May kung anong kaba, takot at pagkalito ang sabay-sabay na sumiksip sa dibdib niya. Mungit sa mga mata ni Nereo, walang banta. Taning isang mabigat na pahiwatig lamang na ang araw na sumira sa buhay niya ay baka siya ring simula ng pagbawi ng lahat ng nawala sa kanya. Bago tayo magpatuloy sa susunod na matinding yugto ng ating istorya, maki-comment ka naman kung taga-saan ka at anong oras mo ito pinapanood. Minsan kasi, ang pinakamasakit na pagluha ay hindi para sa pagbagsak ng mga umapi sa atin, kundi para sa unti-unting paghilom ng mga sugat na matagal nating kinimkim habang tahimik tayong lumalaban. Nanatiling nakatayo si Mayumi sa may pintuan ng unit ni Doña Carmela. Habang nakatutok ang tingin niya kay Nereo Cancino, hindi pa rin lubos pumapasok sa isip niya ang narinig. Ang matandang lalaking inakala niyang ordinaryong pulubi lamang ay hindi lang pala buhay. Siya pa ang may-ari ng buong Verdanza Group. Ako po ang hinahanap niya. Halos pabulong niyang tanong. Tila nag-aalangan pa ring paniwalaan ang lahat. Oo, mahinahong sagot ni Nereo. At hindi lang para magpasalamat, may mga bagay siyang kailangang ituwid. Tahimik lang si Doña Carmela habang pinagmamasdan si Mayumi. Alam ng matanda na may mga sandaling isang hakbang lang ang pagitan ng takot at pagbabago. At ito marahil ang isa sa mga sandaling iyon. Hindi po ba, baka may mali lang? Nag-aalalang dugtong ni Mayumi. Baka po iba ang hinahanap ninyo. Umiling si Nereo at may iniabot na business card. Ikaw si Mayumi Sarmiento, dating junior housekeeping attendant ng Hotel Verdanza Grand. Ikaw ang nagbigay ng CPR kay Ginoong Matias Vergel sa tapat ng hotel noong araw ng pagdating ng foreign investors. Wala nang ikakaila roon. Napalunok si Mayumi at napakapit sa pinto para bang bumalik sa dibdib niya ang bigat ng araw na iyon. Ang kaba, ang hiyang, ang sakit ng matanggal sa trabaho.
Ngunit ngayong narito si Nereo sa harap niya, may kasamang pormalidad at respeto, pakiramdam niya ay dahan-dahang umiikot sa ibang direksyon ang kapalaran. Mayumi, mahinang tawag ni Doña Carmela mula sa likod niya. Minsan, ang sagot sa dasal ay dumarating na hindi mo agad nakikilala. Huwag mong unahan ng takot. Napalingon siya sa matanda. May ngiti itong bahagya, ngunit mabigat sa kahulugan. Doon humugot ng kaunting lakas si Mayumi. Kailan po niya ako gustong makausak? Tanong niya kay Nereo. Kung maaari, ngayong hapon, may sasakyan sa ibaba. Ihahatid namin. Hindi agad sumagot si Mayumi. Sa isip niya, ang dami niyang gustong itanong. Bakit siya ipinapatawag? Totoo bang may-ari ng hotel ang matandang iyon? Ano ang mangyayari kapag nagkaharap sila? At higit sa lahat, may kaugnayan ba ito sa pagkawala niya ng trabaho? Ngunit sa huli, wala siyang ibang ginawa kundi tumanggo. Oyos lang po, sasama ako. Bago siya umalis, lumapit si Doña Carmela at inayos ang kwelyo ng kanyang simpleng blouse. Tumingin ka sa mata kapag kinakausap ka. Huwag kang yuyuko na parang may kasalanan ka. Wala kang ginawang mali. Napatitig si Mayumi sa matanda, saka napangiti bahagya. Salamat po. Paglabas nila ng gusali, may nakaparadam itim na sasakyan sa gilid ng kalsada. Hindi man marangya sa estilo, halatang mamahalin at malinis. Sa buong biyahe, tahimik si Mayumi. Panay ang hawak niya sa bag sa kanyang kalunggan na parang yun na lang ang taning matibay sa mundong unti-unting nagiging kakaiba sa kanyang paligid. Sa isip niya, bumabalik ang lahat ng mukha sa Verdanza. Si Helena na nanlilisik ang mga mata, si Vernon na walang bahid ng awa, si Rufa na may masunuying ngiti, at maging si Miko na sa huling sandali ay wala ring nagawa kundi panoorin siyang ilabas sa sistemang matagal niyang pinagsilbihan. Napansin ni Nereo. Opo, tapat na sagot niya. Natural lang, pero nais kong malaman mo na hindi ka ipinatawag para saktan o ipahiya. Sa totoo lang, kabaliktaran. Hindi na siya sumagot. Ayaw niyang umasa ng maaga. Masyado na siyang nasaktan ng buhay para agad maniwala sa magagandang posibilidad. Nang makarating sila sa Verdanza Tower, hindi siya dinala ni Nereo sa hotel kundi sa mas pribadong gusali ng corporate offices. Tahimik at elegante ang lugar. Hindi kasing ingay ng hotel lobby. Mas malamig, mas formal, at mas nakakatakot sa kanya dahil pakiramdam niya'y wala siyang lugar doon. Pagpasok nila sa isang executive floor, napansin niyang halos lahat ng empleyadong madaanan nila ay magalang na yumuyuko kay Nereo. Doon niya lalong natiyak na may bigat nga ang kapangyarihan kasama niya. Sa wakas, huminto sila sa tapat ng isang malapad na pinto. Binuksan iyon ni Nereo at marahang nagsalita. Sir, nandito na po si Miss Sarmiento. Humakbang si Mayumi paloob. At doon niya nakita si Matias Vergel. Hindi na ito ang gusgusing matandang nakahandusay noon sa semento. Maayos ang puting polo, maayos ang buhok, at bagamat halata pa rin ang panghihina sa mukha nito, naroon ang uri ng presensyang hindi mo basta-basta maikakaila. Tahimik lamang itong nakaupo sa isang armchair sa gitna ng maluwang na silid. Ngulit dama agad ni Mayumi na ito ang klase ng lalaking sanay sundin ng lahat. Napahinto siya sa may pintuan. Kayo po, halos pabulong niyang sabi. Bahagyang ngumiti si Matias, ngulit lungkot ang nangingibabaw sa mga mata nito. Ako nga. Maupo ka, hiha. Dahan-dahan siyang umupo sa silyang nasa tapat nito, ngulit hindi pa rin maalis ang pagkalito sa kanyang mukha. Una sa lahat, sabi ni Matias, gusto kong magpasalamat. Kung hindi dahil sa iyo, maaring wala na ako mayon. Ay, hindi po. Ginawa ko lang po ang dapat. At yun mismo ang dahilan kung bakit narito ka.
Ginawa mo ang dapat. Samantalang ang marami sa mga taong pinasweldo ko, pinwesto ko at pinagkatiwalaan ko sa negosyo ko, pinili ang kabaliktaran. Napatitig si Mayumi kay Matias. Walang yabang sa boses nito. Puro bigat lamang at galit na pilit kinukontrol. Hindi ko po alam na kayo palang may-ari. Maingat niyang sabi. Walang nakakaalam sa araw na yon maliban sa iilang tao. Sinadya ko yon. Sumandal ng bahagya si Matias at nagpatuloy. Matagal ko nang gustong malaman kung ano na ang tunay na nangyayari sa mga negosyo ko kapag hindi nila alam na ako ang kaharap nila. Marami akong narinig na reklamo, pang-aapi, katiwalian, kawalan ng malasakit. Pero iba ang makarinig sa sariling tenga at makakita sa sariling mata. Natahimik si Mayumi. Dahan-dahan niya nang nauunawaan kung gaano kabigat ang kahulugan ng nangyari. Ang hindi ko lang inaasahan, dagdag di Matias, ay aabot ako sa punto na muntik akong mamatay bago ko lubusang makilala ang katotohanan. Napayuko si Mayumi. Pasensya na po kung hindi ko kayo agad nadala sa mas maayos na. No, sabi ni Matias, sabay iling. Walang dapat ikahingi ng tawad sa ginawa mo. Ikaw ang nagligtas sa akin at dahil doon, nakita ko kung sino sa mga tao ko ang may puso at sino ang puro imahe lang ang inaalala. Sa isang senyales ni Matias, lumapit si Nereo at nag-abot ng isang folder sa mesa sa harap ni Mayumi. Nang binuksan iyon ni Mayumi, nakita niya ang mga kopya ng reports, incident summaries at internal memos. Naroon ang records ng araw na natanggal siya sa trabaho. Naroon din ang pirma ni na Helena Arvizo, Vernon Celdran at Selena Batro. Hindi lang kita ipinatawag para magpasalamat. Ipinatawag kita dahil gusto kong malaman mo na hindi mananatiling ganito lang ang nangyari. May mga tao akong pinagalaw para siyasatin ng Hotel Verdanza Grand. Iniimbestigahan niyo po sila? Hindi lang sila. Buong sistema. At tila bilang kumpirmasyon, pumasok sa silid sina Attorney Sabino Yilagan at Floro Natividad. Si Attorney Sabino ay pormal at maingat magsalita. Si Floro naman ay seryoso ang muka, may dalang makapal na envelope at halatang pagod sa dami ng hinahawakang papeles. Miss Sarmiento, magalang bati ni Attorney Sabino, nagkaroon na po kami ng initial findings. Initial? Mahina niyang ulit. Tumango si Floro at inilatag sa mesa ang ilang dokumento. Base sa unang pagsusuri, maraming irregularity sa hotel. Hindi lamang sa staff treatment, kundi maging sa procurement at financial approvals. May mga ulat ng unjust disciplinary actions, altered incident logs, at favoritism sa staffing assignments. Napatingin si Mayumi sa mga papel. Hindi niya man alam ang lahat ng terminolohiya, malinaw pa rin sa kanya ang diwa. Hindi siya nagkamali ng kutob. May nabubulok ng ugat sa loob ng Verdanza. Kasama po ba roon? Nag-alanganin siyang banggitin ng pangalan. Si Helena Arvizo, tanong ni Floro. Dahan-dahan siyang tumango. Kasama siya, sagot ni Floro. At si Vernon Celdran. Maging si Rufa Mijares ay lumalabas sa ilang testimonya ng rank-and-file staff na matagal nang natatakot magsumbong. Parang may bahagyang bumaan sa dibdib ni Mayumi, ngunit hindi pa lubusang ginhawa iyon. Sa totoo lang, mas nangingibabaw pa rin ang kaba kaysa saya. Bakit niyo po sinasabi sa akin ang lahat ng ito? Tanong niya. Doon muling nagsalita si Matias. Dahil gusto kong makita mo na may hustisya pa rin. Hindi agad-agad, hindi laging mabilis, pero meron. At gusto kong malaman mo na ang nangyari sa iyo ay hindi na mauulit sa iba kung may magagawa ako. Maya-maya inilatag ni Nereo ang isa pang envelope sa harap ni Mayumi. Hindi niya agad iyon ginalaw. Ano po iyan? Iyan, sagot ni Matias, ay ang formal offer ko sa iyo. Dahan-dahan niya itong binuksan. Sa loob ay may mga dokumentong mas maayos ang pagkakaprint, may logo ng kumpanya at may lagda ng legal team. Habang binabasa niya, lalo siyang napatitig. Scholarship support, medical assistance for her mother, educational support fund for her brother,
at isang posisyon sa bagong binubuong Social Responsibility and Employee Care Division sa ilalim mismo ng opisina ni Matias Vergel. Naninginig ang kamay ni Mayumi habang hawak ang papel. Hindi ko po yata kaya ito, mahinang sabi niya. Hindi mo kailangang kayanin agad lahat, sagot ni Matias. Ang hinihingi ko lang ay huwag mong talikuran ang kabutihang ipinakita mo noong araw na walang may gustong tumingin sa akin bilang tao. Napayuko si Mayumi. Sa unang pagkakataon matapos siyang mawalan ng trabaho, may luha ulit na pumatak sa kanyang pisngi. Pero hindi na ito gaya ng mga luha ng pagkawasak. Iba ito. Halo ng gulat, takot, pagod at pag-asa. Sir, naninginig ang boses niya. Bakit ako? Doon marahang sumagot si Matias. Dahil sa gitna ng lahat ng taong tinuruan ng protocol, training at corporate values, ikaw ang taning kumilos ayon sa tunay na kahulugan ng dangal. Hindi agad nakapagsalita si Mayumi. Sa tagal niyang nakarinig ng panlalait, utos at pagdududa, parang nakalimutan na yata niyang may tao pa palang pwedeng tumingin sa kanya ng ganoong respeto. Ngunit hindi pa roon natapos ang mga paghahayag sa araw na iyon. Ilang oras matapos ang pag-uusap nila, ipinatawag ni Matias ang isang executive assembly sa Verdanza Grande. Hindi agad isinama si Mayumi sa unang bahagi, ngunit naroon siya sa isang private viewing room kasama sina Nereo at Attorney Sabino. Sa ibaba, sa malaking function hall ng hotel, nagsimula ng mapuno ng department heads, supervisors at selected staff ang lugar. Halatang naguguluhan ng lahat kung bakit biglaan ng pagtitipong iyon. Naroon sina Helena Arvizo, Vernon Celdran, Selina Batro at maging si Rufa Mijares. Halatang balisa, ngunit pilit maayos ang postura. Ilang saglit pa ay pumasok si Matias Vergel. At sa mismong sandaling yon, parang tinamaan ng katahimikan ang buong bulwagan. Kitang-kita sa mga mata ni Helena ang pagkabigla. Parang nawalan ng kulay ang mukha. Si Vernon ay halos hindi makalunok. Si Selina ay napahawak sa folder na bitbit niya. Si Rufa naman ay napakurap, tila hindi makapaniwalang ang pulubing pinag-uusapan nila noon ay ang may-ari mismo ng imperyo. Mula sa monitor sa viewing room, pinagmamasdan ni Mayumi ang lahat. Hindi siya nagsasalita, ngunit ramdam niya ang kabog ng dibdib niya. Huminto si Matias sa gitna ng entabla at nagsalita sa malamig ngunit malinaw na tinig. Magandang hapon. Sa palagay ko, marami sa inyo ang nagtataka kung bakit ako narito ng personal. Walang sumagot. Mas maraming marahil ang nagtataka kung bakit pamilyar ang mukha ko. Doon niya ipinasalang sa screen ang CCTV footage mula sa harap ng hotel. Ang araw ng insidente. Kitang-kita roon ang paghihingalo niya sa kalsada, ang pag-iwas ng mga tao, ang pagdating ni Mayumi, at ang CPR na ginawa nito habang ang ilan ay nakatingin lang. Kitang-kita rin ang eksena kung paanong mas inatupag ng management ang dating ng investor convoy kaysa sa buhay ng tao. Sunod-sunod na bulungan ang kumalat sa bulwagan. Sa taas, sa viewing room, napahawak si Mayumi sa bibig niya. Hindi niya akalaing makikita niya muli ang eksenang iyon mula sa ganitong anggulo at lalo na sa harap ng buong pamunuan. Muling nagsalita si Matias. Ang dalagang tumulong sa akin ay tinanggal sa trabaho sa araw ding iyon. Habang ako ay nakikipag-agaw buhay sa ospital, ang isang empleyadong may konsensya ay pinarusahan dahil sa paggawa ng tama. Tumungo siya ng bahagya, saka tumingin sa direksyon ni Helena at Vernon. Hindi ko itinatag ang kumpanyang ito para sa ganitong klaseng pamamalakad. Wala ni isa man sa mga nasasangkot ang makatingin ng diretso sa kanya. At sa unang pagkakataon matapos ang napakahabang panahon ng pananahimik, naramdaman ni Mayumi na unti-unti nang nabibiyak ang pader ng takot na bumalot sa kanya. Hindi pa man lubusang nahihilom ang mga sugat niya, nagsisimula na niyang masilayan ang isang bagay na matagal na niyang ipinagdarasal. Ang sandali kung kailan ang katotohanan ay hindi na kailangang magmakaawa para mapakinggan. Bago tayo dumako sa huling yugto ng ating istorya, makicomment ka naman kung taga saan ka
at anong oras mo ito pinapanood. Minsan kasi, ang pinakamatamis na wakas ay hindi lang tungkol sa pagganti sa mga nanakit sa atin, kundi tungkol sa kung paano tayo nanatiling tao kahit may kapangyarihan na tayong bumawi. Sa loob ng viewing room, nanatiling nakatitig si Mayumi sa malaking screen habang unti-unting kumakalat sa function hall ng Verdanza Grand ang bigat ng katotohanan. Sa ibaba, kitang-kita niya kung paanong nawalan ng kulay ang mukha ni na Helena Arvizo, Vernon Celdran at Selena Batro. Maging si Rufa Mijares na dati napakadaling manlait at manghamak ng mga mabababa sa kanya ay hindi na makatingin ng diretsyo sa entablada. Sa screen, natapos ang CCTV footage ng araw na nagbigay si Mayumi ng CPR kay Matias Vergel sa harap ng hotel. Sumunod namang lumabas ang ilang dokumento, mga timestamp ng emergency response, termination memo, at ilang internal logs na pinagsalitaan ng audit team. Hindi na iyon simpleng akusasyon lamang, may ebidensya na. At sa unang pagkakataon, ang mga taong matagal nang sanay magtago sa likod ng kanilang posisyon ay wala nang mapagtataguan. Tahimik na lumingon si Matias sa buong assembly. Sa loob ng maraming taon, mabigat niyang sabi, ang isang kumpanya ay nabubuhay lamang sa imahe, kita at pabor ng mayayamang kliyente. Ngunit nagkakamali kayo. Ang isang negosyo ay bumabagsak sa sandaling mawalan ito ng dangal. Walang sumagot. Pagkatapos ay tumayo si Attorney Sabino Yilagan at isa-isang binasa ang mga pansamantalang desisyon ng pamunuan. Suspended pending dismissal sina Helena at Vernon. Si Selena Batro ay inilagay sa administrative investigation dahil sa pagpirma sa mga disciplinary action na halatang minanipula. Si Rufa Laman ay suspendido at sinampahan ng kasong administratibo dahil sa pang-aabuso sa mga staff at pakikilahakan sa pagpepeke ng incident reports. Sa ibaba, may ilang empleyadong halatang nabigla. May ilan ding tila gustong magpalakpakan ngunit nagpipigil. Sa viewing room, napahawak si Mayumi sa gilid ng mesa. Hindi niya akalaing hahantong sa puntong iyon ang lahat. Akala niya noon, ang pagkawala ng trabaho ang katapusan ng laban niya. Hindi niya naisip na ang mismong araw na iyon ang bubukas sa paglilinis ng sistemang umapi sa kanya at sa marami pang tulad niya. Ngunit sabay ng gumagaang napakiramdam niya, may kakaiba siya ring bigat na nararamdaman. Hindi pala totoong masaya agad ang makitang bumabagsak ang mga taong nanakit sa iyo. Oo, may hustisya, ngunit may lungkot ding kasama dahil ilang ordinaryong empleyado ang naipit sa pamamahalang ganoon. Ilang tulad niya ang tahimik na nagtitiis dahil walang lakas ng loob o pagkakataong lumaban. Okay ka ba? Mahinang tanong ni Neryo na nasa tabi niya. Tumanggo si Mayumi, gumit hindi inalis ang tingin sa screen. Opo, hindi ko lang po akalaing aabot sa ganito. Hindi rin namin akalaing ganoon kalalim ang problema, sagot ni Neryo. Pero sa totoo lang, ikaw ang unang nagbukas ng pinto para lumabas ang lahat ng iyan. Pagkatapos ng assembly, hindi agad pinababa si Mayumi. Sa halip, inihatid muna siya pabalik sa opisina ni Matias. Doon niya naabutan ng matanda na nakaupo sa tabi ng bintana, tila pagod, ngunit mas malinaw ang mga mata kaysa noong una niya itong makita. Natakot ka ba? Tanong nito nang maupo si Mayumi. Opo, tapat niyang sagot. Hanggang ngayon po. Bahagyang ngumiti si Matias. Maganda iyan. Ang taong hindi natatakot kapag may hawak ng kapangyarihan, kadalasang delikado. Pero ang taong takot pa rin dahil ayaw gumawa ng mali, siya ang mas mapagkakatiwalaan. Hindi agad sumagot si Mayumi. Sa totoo lang, ang alok ni Matias sa kanya, scholarship, tulong medikal para sa ina niya, suporta kay Tisoy at posisyon sa bagong division ay parang napakalaking bagay para sa isang tulad niyang ilang araw lang ang nakalipas ay naglalaba para may pangkain. Sir, maingat niyang sabi,
Paano po kung hindi ko kayanin ang trabahong inaalok ninyo? Housekeeping lang po ang alam ko. Hindi po ako sanay sa opisina, sa meeting, sa mga desisyon. Tumingin sa kanya si Matias ng diretsyo. Mayumi, may mga bagay na pwedeng ituro, pero ang malasakit, hindi iyan na pag-aaralan sa seminar. Nasa tao na iyan. Ang kailangan ko ay hindi lang magaling sa papel. Ang kailangan ko ay isang taong alam kung ano ang pakiramdam ng maging walang laban. Napuyuko si Mayumi. Tumama ang sinabi ni Matias sa isang bahagi ng pagkatao niyang matagal ng pagod, ngunit nananatiling buhay. Sa mga sumunod na linggo, nagsimula ang bagong yugto sa buhay niya. Hindi agad madali ang lahat. Bagamat formal nang inihayag ni Matias sa core leadership na siya ang magiging bahagi ng Social Responsibility and Employee Care Division, hindi ibig sabihin noon ay tanggap kaagad siya ng lahat. Sa Verdanza Tower, marami pa ring nakatingin sa kanya na parang hindi siya bagay doon. May ilan na magalang sa harapan pero may bulong-bulungan sa likod. May iba namang lantaran ang pagdududa. Isa na rito si Lysandra Colette, isang corporate consultant na ilang taon nang nakatalaga sa policy development ng grupo. Maayos itong magsalita, elegante manamit at sanay magmando sa conference room. Ngunit sa likod ng pino nitong boses ay may bahid ng pangmamaliit. Sa unang meeting nila na dinaluhan ni Mayumi, si Lysandra agad ang nagtanong. "So, you're the new special appointee?" Nakangiti nitong sabi, mulit malamig ang mata. "Interesting." "Opo," maklila nga sagot ni Mayumi. "May background ka ba in policy work, organizational development, labor systems?" Nahinto si Mayumi. Alam niyang iyon ang mismong kahinaan niya. "Wala po, pero handa po akong matuto." Bahagyang tumaas ang kilay ni Lysandra. "I see." Naroon noon sina Nerio at Attorney Sabino, kaya hindi na lumalim ang usapan. Ngulit dama agad ni Mayumi na hindi lahat ng lalabanan niya ay tahasang masasama. May mga tulad ni Lysandra na hindi ka sisigawan o iinsultuhin pero sisikaping iparamdam sa iyong hindi ka bagay sa kinuupuan mo. Ngunit hindi niya pinayagang lamunin siya ng pagdududa. Araw-araw siyang nag-aral. Binabasa niya ang employee policies hanggang madaling araw. Pinapaliwanag niya kay Nerio ang mga terminong hindi niya naintindihan. Tinatanong niya si Attorney Sabino tungkol sa mga legal rights ng mga empleyado. At madalas, kapag napapadalas ang pressure, si Miko Dalisay ang nagiging pahinga niya. Dahil nang muling makausap ni Mayumi si Miko, doon niya nalaman na halos pagsisihan din nito ang pananahimik noong araw na tinanggal siya. Nagkita sila sa isang maliit na cafe sa tapat ng tower matapos siyang yayain ni Miko sa isang maikling break. "Pasensya ka na." Unang bungad nito nang makaupo sila. "Noong araw na yon, gusto kong ipagtanggol ka, pero natakot ako." Tiningnan lang siya ni Mayumi. Hindi siya galit, pagod lang. "Alam ko," sabi niya. Hindi mo alam kung gaano ko yun pinagsisisihan. Noong nakita kang paalis ng hotel na hawak ang bag mo, pakiramdam ko ang duwag-duwag ko." Tahimik na uminom ng tubig si Mayumi bago nagsalita. "Lahat namang po tayo natatakot. Ang mahalaga, anong gagawin natin pagkatapos?" Napangiti ng bahagya si Miko. "Pwede bang huwag ka nang magpo sa akin?" Natawa si Mayumi sa unang pagkakataon matapos ang mahabang panahong puro bigat ang dinadala niya. At sa simpleng tawanan nilang iyon, may dahan-dahang paghilom na nagsimula. Hindi man yun agad pag-ibig, malinaw na may respeto at tiwalang muling namuo sa pagitan nila. Samantala, sa probinsya, tuluyan nang mabago ang takbo ng buhay ng pamilya Sarmiento. Sa tulong ni Matias, nailipat sa mas maayos na pag-amutan si Luz. Hindi na ito kailangang magtiis sa putol-putol na gamot. Naging regular ang check-ups nito at kahit hindi pa lubusang magaling, unti-unti nang bumabalik ang sigla sa katawan. Si Tisoy naman ay nabigyan ng educational support. Hindi lang natuloy ang pag-aaral nito,
Lalo pa itong ginanahang magsikap dahil nakita niyang hindi nasayang ang lahat ng sakripisyo ng ate niya. Isang gabi, habang video call sila sa probinsya, napangiti si Luz ng mas maluwag sa dibdib. "Anak, ang ganda mo ngayon. Iba ang ngiti mo." Napahawak si Mayumi sa pisngi. "Talaga po?" "Oo. Dati kasi kahit nakangiti ka, parang may dinadala ka pa ring mabigat." Sumingit si Tisoy. "Ate, magiging boss ka na ba talaga?" Natawa siya. "Hindi naman boss. Nagtatrabaho lang ulit." "Hindi," sabi ni Luz. "Huwag mong liitin ang sarili mo. Pinagdaanan mo ang lahat ng iyon nang hindi naninira ng kapwa. Iyan ang tunay na tagumpay." Lumipas ang mga buwan, dumaan ang mga audit, policy revisions at restructuring sa Verdanza Group. Hindi na ibalik sa pwesto sina Helena at Vernon. Ang iba pang board-level anomalies ay unti-untiling sumisiklap sa investigasyon. At dito nagsimulang lumitaw ang mas malalim pang problema. Isang lihim na land conversion at asset diversion scheme na may kinalaman sa ilang external partners at kay Leandro Valmoria, ang negosyanteng madalas lumabas sa hotel kasama ang pamangkin nitong si Giselle Torado. Sa pagkakataong ito, hindi na nanonood lang sa gilid si Mayumi, kasama na siya sa mga diskusyon, hindi bilang dekorasyon, kundi bilang taong may tunay na pakialam sa magiging epekto ng mga desisyon sa mga ordinaryong empleyado. Isang araw, sa gitna ng closed-door review meeting, inilatag ni Floro Natividad ang mga dokumentong nag-uugnay sa isang serye ng ghost suppliers, manipulated labor budgets at undervalued asset transfers papunta sa mga shell companies na konektado sa kampo ni Leandro Valmoria. Kung ito'y mapapatunayan, hindi lang reputational issue ang haharapin natin, criminal exposure ito. Tahimik ang buong silid. Si Lisandra, na dating malamig kay Mayumi, napatingin sa kanya ng may ibang uri ng pagsusuri. Marahil noon niya unti-unting nakita na hindi pala aksidente ang presensya ni Mayumi sa grupong iyon. Nagsalita si Matias. "We move carefully, but we move decisively." At sa mga araw na sumunod, naranasan ni Mayumi ang ibang klasing laban. Hindi na laban ng isang empleyadang pinapagalitan sa hallway, kundi laban ng isang babaeng kailangang panindigan ang tama sa mesa kung saan malalaki na ang pangalan at pera ang nakasalalay. Tinulungan siya ni na Attorney Sabino, Nereo at maging ni Dr. Celeste na dalas magsabi sa kanya tuwing nakikita itong pagod. "Magpahinga ka rin. Hindi ka magiging kapaki-pakinabang sa laban kung ikaw naman ang mauubos." At sa bawat pagod na dumarating, naaalala ni Mayumi ang sarili niya noong gabing hawak niya ang termination paper sa madilim niyang kwarto. Ang dating babaeng iyak ng iyak sa takot kung paano bubuhiin ang pamilya, ngayon ay unti-unting natututong tumayo sa silid na dating hindi niya ma-imagine na mapapasukan niya. Pero hindi niya kinalimutan ang pinanggalingan niya. Sa ilalim ng bagong dibisyon, nagsimula siyang bumuo ng grievance channels para sa rank-and-file staff, emergency support para sa mga empleyadong may medical crisis, at training modules na nagtuturo hindi lang ng service excellence kundi ng dignidad sa bawat pakikitungo. Hindi siya gumagawa para gumanda lang sa report. Ginagawa niya iyon dahil naranasan niyang walang kakampi at ayaw niyang may iba pang makadanas niyon. Pagkalipas ng halos 2 buwan, unti-unti nang naging normal kay Mayumi ang mundo ng Verdanza Tower. Nakabalik na rin siya sa pag-aaral sa pamamagitan ng scholarship program ni Matias. Hindi man full-time, unti-unti niyang binubuong muli ang pangarap na minsang nabitawan niya. Isang hapon, matapos ng isang mahabang meeting, tinawag siya ni Matias sa opisina. Pagpasok niya, napansin niyang tila mas matanda na ito kaysa sa una niyang nakita roon. Mas mabagal na ang kilos, mas madalas mapagod, pero buo pa rin ang isip at talas. "Mayumi," sabi nito, "handa ka na ba sa mas mabigat pang laban?" Nag-alangan siya. "Ano pong ibig ninyong sabihin?" Ibinigay ni Matias sa kanya ang isang folder.
Sa harap noon nakasulat ang pangalan ni Leandro Valmoria at ilang kumpanya na konektado rito. Hindi patakos ang paglilinis, sabi ng matanda. At sa susunod na haharapin natin, hindi na simpleng pang-aapi sa empleyado ang usapan. Buong pundasyon ng kumpanya ang gustong galawin ng mga taong ito. Napatingin si Mayumi sa folder, saka muli kay Matias. Sa mga mata niya, wala na ang dating takot na puro pangamba lamang. Naroon pa rin ang kaba, oo, pero ngayon may kasama na itong tibay. Dahil sa puntong iyon ng kanyang buhay, hindi na siya ang dalagang basta-basta kayang itulak palabas ng pintuan. Ngayon, isa na siyang babaeng marunong nang humarap sa bagyo at handang tapusin ang laban hanggang sa dulo.